Nasaan na po tayo dito sa proseso ng pre-trial conference? Tapos na po ba itong marking of evidences? Kasi I heard, sabi po sa balita, mukhang madadagdagan daw po yung bilang ng araw for the pre-trial conference. Tama po yun. No? Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating marking. This is the third day ng ating pre-trial conference. Sa tingin ko po, baka po abutin tayo hanggang Thursday kung hindi natin matapos hanggang bukas yung marking. Dahil talagang napakarami lang po talaga ng mga documentary evidence, no, na ating ay minamarkahan. Ito naman pong marking, para lang maintindihan din ng ating kababayan, since nasa pre-marking stage tayo ngayon, ang ginagawa lang naman po nito ay minamarkahan natin yung ating mga documentary exhibits, no? Nalagyan natin ng either number 1, number 2, 2-1, 2-2. Ito po ay para lang mas mapadali ma-identify yung mga dokumento during the course of the trial. Ito po ay parte talaga ng proseso ng paglilitis. Kaya po sa ngayon, dahil lang sa dami talaga ng dokumento, both ng prosecution and ng defense, medyo aabutin tayo. Kung hindi bukas, baka abutin pa po tayo hanggang Huwebes sa pananaw ko. Okay. Attorney Michael, sa defense side, gaano po kadami o ilang documents at exhibits po ang naisumite ninyo para po sa upcoming trial? Marami po hindi ko po mabigay yung exact number, but for example, just to give everyone a clearer picture, katulad po yung mga acknowledgement receipts, no? Yung sinasabi nila na minsan ay yung mga aligasyon na pareho yung nagsulat or yung mga Mary Grace Piatos, for example, yan po ay nasa 4,000, I think, no? 2,000, kasi 2,000 plus yan on each side eh. So, medyo marami po talaga yung dokumento at isa-isa ito ay minamarkahan natin. Pero gusto ko lang po din sabihin siguro, since meron tayong pagkakataon, na both sides naman po, no, sa magkabilang panig na prosecution at defense, ay pinipilit naman po talaga namin ma-expedite yung proseso. Kaya nga nag-uusap rin kami, nagkakaroon kami ng agreement kung paano mapapabilis. For example, dinadamihan na po natin yung, kumbaga, yung stations kung saan pwede mag-mark para sa natitirang 2 articles of impeachment. Yun na lang po kasi natitira. Yung allegation on unexplained wealth, yung mga SALN, etc., at yung confidential funds po na issue. Yan pong dalawa ang minamarkahan na lang. Okay. Attorney Michael, during the pre-trial conference, meron po bang mga dokumento or mga exhibits na nais ipresenta on the trial itself ang prosecution na kinwestiyon nyo po, ayaw nyo po sanang maipasama? Wala pa po ito sa pre-trial conference. Kasama po yan sa aming naging tugon o yung ating naging answer, no, dito sa impeachment complaint. Meron talaga po tayong pinapa-exclude dahil sa pananaw namin ay hindi kasi ito kasama o kalakip ng mga impeachment complaints na i-file sa House noon. No? So meron tayong posisyon dyan na sinumite kasama ng ating answer. Pero pagdating naman po sa pre-trial conference, nasa rules din naman po ng impeachment court na itong pagdating sa pre-trial conference at marking, wala naman pong any admission of due execution, genuineness, or even admissibility ng mga dokumento. So dito po, wala pong pagtatalong ganun. Talagang purely minamarkahan lang po, no? Nililabel lang po itong mga pieces of evidence. So walang pagtatalo. Yung po mga naunang balita na kinain daw po ng buhay ng defense team si Representative Jervy Luistro. Ano po bang patotoo doon? Opo, actually, ayoko na po sanang mag-comment dyan. Pero kasi pag hindi ako nag-comment, baka it will just fuel things more. I think we have to be fair and objective. No? Pagdating naman po doon sa unang araw ng pre-trial conference, hindi naman mawawala na may argumento ang both sides. In fact, mas nakakapagtaka pa kung walang naging argumento. Pero that's normal, that's part of the process. Pero wala naman pong naging pagtaas ng boses or anything like that. I think both sides naman po came prepared with what they wanted to happen in the pre-trial conference. Siyempre, natural lang na nag-aargumento dahil ganun naman talaga ang trabaho ng abogado. Pero just to be fair, no, to both sides, wala naman pong hindi magandang nangyari nung araw na yon. And in fact, napagkasunduan, no, ng prosecution at defense yung mga bagay-bagay para mapabilis lalo itong pre-trial conference.
Yun namang claim sa nangyari daw ho kahapon, ang binabanggit po ng ilang pong prosecutors, nangongopya lang daw po ang depensa Opo. doon sa mga testigo na inihaharap nila. Ano po ang inyong tugon doon, attorney? Opo, ang tugon ko naman doon, Manong Ted, no? Of course, they're entitled to their opinion, pero yung pangungopya or sabi nila pag-adopt or mirroring, para sa akin naman po, hindi naman po siguro tama yung mga termino na gano'n. Dahil kung matatandaan nyo, paano po namin kukopyahin ang mga witnesses ng kabilang panig, halos sabay po kami nag-submit ng pre-trial brief. In fact, yung nagsasubmit po ang prosecution ng pre-trial brief, ako po ay nasa labasan ng Senado, meron lang insidente nung araw na yon outside the impeachment issue, no, na nangyari. Kaya hindi muna ako pumasok. Pinauna ko muna yung insidente sa Senate, no. Ngayon, that's why medyo hindi po tayo sumasang-ayon doon sa komentong ganun dahil sabay naman po yung pre-trial brief. It's physically impossible for us to copy whatever is in their brief, no. Pero hindi ba ho sa larangan po ng paglilitis, maaari din naman kasi na magpareho kayo ng testigo kasi maaari mong gamitin yung testigo nila bilang hostile witness ninyo? Yes, tama rin po. Sakto po yung komento nyo. Tama po yun. Ngayon, with the matters of legal strategy, siyempre po, yan po ay hindi bagay na may disclose ko. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, normal din naman po na gumamit tayo ng witness na maaaring sa tingin nila, witness nila. Ang panig din naman po nila. In fact, kahit nga po ako, napabalita na rin, na nailista rin ako na witness, hindi naman tayo maangal doon. Dahil that is within the prerogative of each of the parties. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.